Ang rugging bedbug infestation sa Iowa Senior Living Apartment Complex ay humahantong sa demanda, magbayad ng espesyal na atensyon. Ang mga nangungupahan ng mga apartment ng Walnut Court, isang malaking senior living complex sa Waterloo, Iowa, ay nagsampa ng class action na kaso laban sa mga may-ari dahil sa kanilang inaangkin na matagal ng infestation ng bedbug. Ang demanda ay isinampa ni Teresa Allen, isang kasalukuyang nangungupahan, at Gary Montgomery, isang dating nangungupahan, sa ngalan ng lahat ng mga nangungupahan na tumira sa ari-arian mula nang magsimula ang issue, gaya ng iniulat ng Iowa Capital Dispatch. Ang demanda ay isinampa ni Teresa Allen, isang kasalukuyang nangungupahan, at Gary Montgomery, isang dating nangungupahan, sa ngalan ng lahat ng mga nangungupahan na tumira sa ari-arian mula nang magsimula ang issue, gaya ng iniulat ng Iowa Capital Dispatch. D-bug infestation ay may bisa sa 71 unit apartment complex mula noong 2018. Ang mga nasasakdal na pinangalanan sa demanda ay ang 315 Walnut Co-op at Larson Management, ang dalawang kumpanyang nagmamay-ari at namamahala sa mga apartment ng Walnut Court. Sinasabi ng mga nangungupahan na sa loob ng 5 taon, ang may-ari at tagapamahala ng ari-arian ay hindi gumawa ng tamang hakbang upang maalis ang mga surot, na iniulat na lumipat sa iba't ibang lugar ng complex. Sinasabi rin nila na ang mga residente ay hindi alam tungkol sa infestation, at na sila ay dumanas ng mga kagat, pantal at pagkabalisa bilang resulta. Nakipag-usap ang Fox News Digital sa isang empleyado ng mga apartment ng Walnut Court, na nagdirekta ng lahat ng tanong sa abogado ng kumpanya, si Henry Bevel kasama si Swisher. Paano nakakaapekto ang mga surot sa mga nakatatanda? Ang gawain ng pagtuklas ng mga surot ay maaaring maging mas mahirap para sa mga nakatatanda, dahil ang kanilang balat ay talagang hindi gaanong sensitibo sa mga kagat, ayon kay Robert Edwards, isang tagapamahala ng ari-arian at dalubhasa sa pagkontrol ng peste na dalubhasa sa mga infestation ng bedbug sa Butte, Montana. Sa pangkalahatan, halos 40% ng populasyon ay walang reaksyon sa mga kagat ng bedbug, sinabi ni Edwards sa Fox News Digital. Sa pagtanda natin, ang bilang na yon ay umabot sa humigit kumulang 80%. Ang reaksyon ng kagat ng bedbug ay karaniwang ang unang hakbang sa pagtukoy sa presensya ng mga bug, kaya sa mga nakatatanda, ang problema ay mas malamang na maging infestation sa oras na ito ay natuklasan. Pagkatapos ng bedbug invasion sa Hawaii Airport, ano ang dapat malaman at paano makilala ang mga masamang pests? KAAGAT lang ba ng lamok, o maaaring Skeeter syndrome? Ito ang dapat malaman. Si Ben McAvoy sa Insectec Pest Solutions sa Phoenix, Arizona, ay sumang-ayon na ang mga matatandang nasa hustong gulang ay maaaring maging mas mahina sa mga surot dahil sa kanilang laging nakaupo at nahihirapan silang mapansin ang mga infestation kapag nangyari ang mga ito. Ang mga tagapag-alaga at mga mahal sa buhay ay dapat magbayad ng espesyal na pansin sa mga palatandaan ng aktibidad ng bedbug sa pamamagitan ng regular na pag-inspeksyon sa mga tahi ng kutsan, kama at mga kasangkapan sa kwarto, sinabi ni McAvoy sa Fox News Digital. Ang mga surot ay maliit, patag, hugis itlog na mga insekto na mapula-pula at walang pakpak, ayon sa Webman. Pinapakain nila ang dugo ng mga tao at hayop, kadalasan sa pamamagitan ng pagkagat sa gabi. Ang mga kagat ng bedbug ay kadalasang nagdudulot ng pula at makati na lugar sa balat. Ang ilang mga taong may allergy sa bedbug ay maaaring makaranas ng matinding pangangati. Upang maalis ang mga surot, inirerekomenda ng mga eksperto na hugasan ang lahat ng kama, damit at kurtina sa mainit na tubig. Susunod, gumamit ng matigas na brush upang kuskusin ang kutsan upang alisin ang anumang mga surot o itlog mula sa mga tahi.